Tila may pader na gawa sa yelo ang humiwalay sa diwa ko mula sa katawan. Doon sa kusina, nang marinig ko ang mga salitang disposable at collateral, hindi lang ang bulalo ang nanlamig. Tila ang buong 10 taon ng pag-ibig ko ang nagyelo at ngayon ay unti-unting nadudurog sa sahig. Tumungtong ako sa hagdanan. Bawat baitang ay tila isa pang hakbang palayo sa tala na umasa. Ang mga dingding ng mansyon ay hindi na palamuti. Ngayon, para silang matataas na rehas ng isang bilangguan sa loob ng silid kung saan ang aming kasal ay tila naganap lamang kahapon. Ang tanging kinuha ko ay ang mga bagay na may tunay na halaga sa akin. Hindi ang mga alahas na bigay ni Rafael, kundi ang aking gamit sa pagpapanumbalik, ang mga lumang notebook ng aking ama, at syempre, ang kamagong brooch. Kinuha ko ang brotse mula sa jewelry box. Ang aking mga daliri ay humaplos sa madilim, matibay na kahoy. Ang kamagong ay hindi nagpapabago. Matibay at may sariling liwanag. Hindi ito tulad ng pag-ibig ni Rafael na tila ginto ngunit madaling kinakalawang. Ang mga sugat at gasgas sa ibabaw nito ay pinanumbalik ko na. At ngayon, ito ang tanging simbolo ng kapangyarihan ko. Mabubuo ako ulit. To'y sedukhan ganlay. Ang tahimik na pagliligpit ko ay naputol nang bumukas ang pinto. Si Solen, ang kanyang ganang ngiti, ay nakakakilabot. Isang ngiti na tila may alam sa lahat ng kasamaan sa mundo. Sa kamay niya ang mga papel ng diborsyo at ang maliit na bote na may lamang pills. Bakit ka pa nagpapakahirap tala? Ang tono niya ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may lason. You heard him, right? He doesn't need you anymore. Gusto mo pa bang magdusa? Just sign this at aalis ka ng tahimik. At inumin mo na rin ito para hindi ka na ma-stress. Para sa'yo rin ito. Tiningnan ko ang pills. Ang parehong mga pills na ilang buwan na niyang pilit ipinaiinom sa akin na sinasabing bitamina lang daw. Noon, naniniwala ako. Ngayon, ang bawat tableta ay tila isang maliliit na bombang nakahanda, sumabog sa loob ng isip ko. Ito ang rurok ng pagpapanggap niya, ang paggamit ng kanyang kaalaman sa psikolohiya para sirain ako. Hindi ako pipirma. Kalmado kong sagot. Ang boses ko ay hindi man lang nanginginig, bagaman ang loob ko ay nagbabaga. At hindi ko iinumin ang lason mo. Wala ka nang dapat pang idikta sa akin, Solen. Ang tanging kukunin ko dito ay ang aking dangal. At hindi mo yan mabibili. Hindi mo yan maaangkin. Kahit pa makuha mo ang buong mana ng Imelda. Ang kasinungalingan niya tungkol sa pagbubuntis ay nakatago sa isang folder na hawak niya. Para sa akin ang folder na yon ay hindi lang naglalaman ng kasinungalingan, kundi ng lahat ng kasakiman ng isang tao. Sa sandaling iyon, hindi siya isang kontrabida lang. Siya ang salot na dapat malipol. Huwag kang magpakabayani. Madiin niyang bulong, habang dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Dahil sa huli, wala ka pa ring lugar dito. Nang ako ay handa ng sumagot, may dumating na presensya sa likod ni Solen, si Lolo Ben. Naglalakad siya patungo sa bintana, tila magsasara lang ng kurtina, ngunit nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang umiling. Isang napakasimpleng kilos na tila nagsasabing, huwag kang makipag-away, hindi pa ngayon. Isang lihim na pagkakakilanlan, isang tahimik na pagtatanggol. Dahil sa utang na loob na yon, may kasama ako. Tinitigan ko si Solen, ang kanyang muka ay biglang nag-iba. Tila nagtataka siya sa simpleng pag-iling ni Lolo Ben. Ngunit wala na akong pakialam sa kanya. Kinuha ko ang aking maliit na bag. Inilagay ang kamagong brooch sa loob at umalis. Paglabas ko ng silid, ang aking puso ay hindi nasasaktan, kundi nagpapahinga. Ang sakit ay tapos na. Ngayon, oras na para sa giyera. Pero sa huling hakbang ko patungo sa pinto, narinig ko ang boses niya. Hindi ito boses ng pag-aalala.
Hindi boses ng galit, kundi boses ng pagiging walang pakialam. Saan ka pupunta, Tala? Iyan ba ang desisyon mo? Si Rafael. Nakatayo siya sa pasilyo. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Ang kanyang tingin ay malamig. At walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila ang taong minahal ko ay isa na lang estatwa. Walang damdamin, walang kaluluwa. Ang sakit na naramdaman ko noong narinig ko ang disposable ay biglang naglaho at napalitan ng isang mapait na tanong. Paano ko nagawang mahalin ang isang taong kasing lamig na ng libingan? Hindi ako sumagot. Pinihit ko ang doorknob. Ang bigat ng pinto ay pumuwersa sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Walang luha, walang pakiusap. Tanging ang kaalamang aalis ako nang walang anumang natitira sa kanya. Oo, sagot ko. Ang boses ko ay manipis, ngunit matatag. Ang desisyon ko ay hindi manatili sa tabi ng isang taong hindi kayang protektahan ang sarili niyang konsensya. Huminga ako ng malalim. Pinihit ang doorknob at lumabas sa labas. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa akin at ang hangin ay dumadaloy sa aking buhok. Wala akong pakialam. Sa halip na tanungin kung saan ako pupunta, may isang tanong na mas malaki ang bumabagabag sa akin. Kung ang pag-ibig ay naging ganito kasama, paano pa ako magtitiwala sa liwanag bukas? Ang pintuan ng mansyon ay sumara. Tila isang malaking bato ang gumulong at nagbara sa aking nakaraan. Nakatayo ako sa simula ng daan. Ang dilim ay bumabalot sa akin. Hindi pa nagsisimula ang ulan, ngunit ang hangin ay may amoy na ng kalungkutan. Sa aking isip, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang kawalang pakialam sa boses ni Rafael. Iyan ba ang desisyon mo? Wala siyang pakialam kung ano ang aking desisyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang makalaya sa isang obligasyon. Hindi ako naglakad palayo. Sa halip, ako ay bumalik. Kailangan kong balikan ang tanging piraso ng katotohanan na maaari kong panghawakan, ang estatwa. Ang lumang kahoy na imahe na may nakatagong kamera na dating regalo ko kay Imelda bilang tanda ng paggalang. Sa ilalim ng takip silim, ang mansyon ay nag-aanyong halimaw na natutulog. Naglakad ako ng tahimik. Ang aking mga yapak ay tila mga anino lamang sa sementadong daanan. Nakarating ako sa may gilid ng bahay kung saan ang bintana sa likuran ay hindi masyadong matibay ang pagkakasarado. Alam ko ang mga lihim ng bahay na ito dahil sa loob ng isang buwan, bawat sulok ay naging bilangguan ko. Pumasok ako, ang aking puso ay hindi tumitibok ng mabilis dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-ugat. Nang makarating ako sa pasilyo, nakita ko si Imelda. Nakaupo siya sa isang sofa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila naghihintay. Ang kanyang pagtingin ay matalim. Tila tumatagos sa aking kaluluwa. Anong ginagawa mo dito, Tala? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may kapangyarihan at pag-aalipusta. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Umalis ka na. Kalmado akong sumagot. Kukunin ko lang po ang isa sa mga gamit ko na naiwan sa pasilyo. Hindi ko siya hinarap ng buo. Nagkunwari akong naghahanap ng isang bagay, habang ang aking mga mata ay nakapako sa malaking estatwa na nakatayo malapit sa hagdanan. Maya-maya, lumabas si Solen. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay tila may layuning maging kaakit-akit, ngunit sa aking paningin, para siyang ahas na gumagapang. Tala, hindi ka dapat nandito. I'm concerned about your mental health. Please, let's talk. Wala tayong pag-uusapan, Solen. Direkta kong sagot. Ang tanging pinagsamahan natin ay ang katotohanang pinaniwala mo akong may sakit ako, habang ikaw pala ang lason. Ang mukha ni Solen ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting gulat. Isang senyales na ako ay hindi na ang Tala na madaling manipulahin. Ang tensyon ay biglang tumindi. Si Imelda, na galit dahil sa pagbaliwala ko, ay tumayo at lumapit.
Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan niya akong itulak. Hindi ako natinag, ngunit ang aking maliit na bag ay nahulog. Ang kamagong brooch ay lumabas at gumulong sa marmol na sahig. Ano yan? Nandidiring tanong ni Solen nang pulutin niya ang brooche. Ang pangit na kahoy na yan? Ang kamagong na ito ay hindi bagay sa bahay na ito. Tala. Mura. Parang ang pinanggalingan mo. Pagkatapos, itinapon niya ang brooche na parang basura. Ang brooche ay bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, hindi ang sakit ang naramdaman ko. Ito ay ang puot. Ang brooche na yon ay hindi lang kahoy. Ito ang alaala ng aking ina. Ang simbolo ng aking pagkatao, ng aking dangal. Yumuko ako at kinuha ito. Hinaplos ko ang ibabaw na may maliit na gasgas ngayon. Hindi niyo na ako ulitin pang hahamakin. Ang pangako ko sa brooche at sa sarili ko. Nang aking itinuwid ang aking sarili, biglang kumilos si Solen. Hindi niya ako tinulak at hindi niya rin tinulak si Imelda. Sa halip siniko niya ang malaking vase na nakatayo sa isang pedestal na lumikha ng isang malaking ingay. Nagulat si Imelda na kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang balanse ay nawala at siya ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa mga baitang ng hagdan. Ang puting dress niya ay unti-unting napuno ng pula. Mabilis na tumakbo si Solen kay Imelda, nagkukunwari na nag-aalala, at inihagis ang panyo na may scent ko malapit kay Imelda. At hindi nagtagal, isang kotse ang huminto sa labas ng mansyon. Si Rafael. Tumakbo si Rafael papasok, nakita niya si Solen na nag-aalala. Si Imelda na nakahandusay at ang dugo sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Solen patungo sa akin. Ang aking kamay ay nakahawak sa brooche at ang aking muka ay tila nakita ang isang multo. Anong ginawa mo? Hindi ito tanong. Ito ay isang accusation. Si Imelda, na nakahiga sa sahig, ay nagsimulang magpakita ng mga spasms. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang kamay, dahan-dahang gumalaw, ay itinuro ako. Ang mundo ko ay gumuho. Ang aking pangalan, ang aking dangal, ang aking pagkatao, lahat ay nilamon ng kasinungalingan. Sa mata ni Rafael nakita ko ang kalungkutan, ang pagkabigo, at ang matinding galit. Hindi ako makapagsalita. Wala akong maisip na salita. Lumapit si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang kontrol. Ang kanyang kamay ay kumilos ng mabilis at naramdaman ko ang matinding sakit sa aking pisngi. Ang tunog ng kanyang palad na dumampi sa aking balat ay nagdala ng isang masakit na ingay sa aking tainga. Umalis ka. Umalis ka na, Tala. Ngayon na. Ang aking mukha ay umiinit, ngunit ang aking mga mata ay hindi lumuluha. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko si Solen. Ang kanyang nanangiti ay hindi na lang nakakakilabot. Ito ay nakakasuklam. Ngunit hindi ako luluhod. Naglakad ako palayo. Ngunit hindi ako tumakbo. Sa paglabas ko ng bahay, nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatama sa aking balat. Sinasabayan ng sakit sa aking pisngi. Ang bawat hakbang ay tila isang paglilibing. Sa likuran ko, narinig ko ang isang matinding kulog na umalingaw-ngaw sa gabi. Sino ang mas masakit? Ang babaeng nagpapanggap na kaibigan? O ang lalaking nangako ng pag-ibig at walang salang tumalikod? Ang tanong ay bumagabag sa aking isip. Habang nakatayo ako sa gitna ng unos, nag-iisa, walang masisilungan. Ang bagsak ng ulan ay tila naghuhugas ng buong mundo. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit na kumapit sa aking pisngi. Nakaupo ako sa isang malamig na sementadong silyahan sa ilalim ng bubong ng isang pampublikong hintayan. Ang tubig ay dumadaloy sa bubong, lumilikha ng isang malungkot at regular na himig. Niyakap ko ang sarili ko. Sa aking bag, hawak ko ang maliit na memory card na kinuha ko sa estatwa.
Inilabas ko ito at sa liwanag ng isang ilaw trapiko, pinanood ko ang pagtatanghal ng isang demonyo. Hindi ko na kailangan ng slow motion para makita ang katotohanan. Ang pagbagsak ng vase ni Solen, ang matinding gulat ni Imelda, ang pagturo ng matandang babae sa akin. Ang lahat ay isang perpektong serye ng mga kasinungalingan na dinisenyo upang sirain ako. Ngunit ang mas masakit ay ang mukha ni Rafael, ang kanyang galit na palad, ang kanyang mga mata na madaling naniwala. Ang kasinungalingan ay mas madaling paniwalaan kapag ito ay nagpapagaan ng konsensya ng isang tao. Naramdaman ko ang paghinto ng isang sasakyan sa may di kalayuan, isang lumang van iyon na ang pintura ay tila nagbago na ng kulay sa loob ng maraming taon. Si Lolo Ben, hindi siya nagbigay ng anumang senyales, tanging ang pagbukas lang ng pinto. Tahimik akong pumasok, ang init ng sasakyan ay kumot sa aking nanlalamig na katawan. Maraming salamat po, Lolo Ben, bulong ko. Huwag ka nang magsalita, Tala. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangangalaga. Alam ko ang dapat kong gawin. May utang na loob ako sa tatay mo. Ang sabi ko sa kanya noon, protektahan ko kayo. Kaya ngayon, ako naman ang magbabayad. Ang utang na loob na yon ay hindi lang obligasyon. Ito ay isang sumpa na nagbubuklod sa kanya sa aking pamilya. Isang tanikala ng tungkulin na hindi niya kailanman sinira. Dinala niya ako sa aking pinagmulan, sa bahay namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na ako ay bumalik, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang taong nawalan ng lahat. Ang bahay ay lumana. Ang amoy ng luma at alikabok ay sumalubong sa akin, ngunit ito ang aking santuaryo. Pasok, anak ng teteng ka. Ano bang ginagawa mo at umuwi ka ng ganito kabasa? Si Aling Nena, ang aming kapitbahay. Siya ang marites ng aming lugar. Alam niya ang lahat at hindi siya natatakot magsalita. Ngunit sa ilalim ng lahat ng mga tsismis at pag-uusisa, may isang puso siya na kasing laki ng isang kumbaya. Agad niya akong niyakap. Ang yakap niya ay mas mainit kaysa sa init ng sasakyan ni Lolo Ben. Aba, akala ko ba'y reyna ka na ng Maynila? Anong nangyari at mukha ka ng basang sisiw? Tanong niya habang pinupunasan ng aking mukha. Pero huwag kang mag-alala, andito ang bahay mo. Walang Imelda, walang Solen. Dito, ikaw ang tala. Nang ako ay umupo sa aming lumang upuan, iniabot sa akin ni Lolo Ben ang isang selyadong folder. Dito nakalagay ang lahat. Ang totoong dahilan kung bakit kinamumuhian ka ni Imelda at ang totoong dahilan kung bakit nagagalit si Solen. Huwag mong buksan ngayon. Buksan mo kapag handa ka ng maging isang mandirigma. Dito nakalagay ang lahat. Lido tuksuta isaw Imelda kamgetkon. Valido tuksuta isaw Solen tukjan. Đừng mở nó bây giờ. Hãy mở nó khi con đã sẵn sàng trở thành một sinabi niya sa akin ang buong kwento. Ang kasakiman ni Imelda sa nakaraan na nagpahirap sa pamilya ni Solen at ang pagmamalaki ni Imelda na nagpabulag sa kanya sa katotohanan. Hindi lang ako ang biktima. Biktima rin si Solen, ngunit pinili niya ang landas ng kasamaan. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-uusap, naramdaman ko ang panunumbalik ng aking lakas. Ang pagpapagaling ay hindi nagsisimula sa isang taong humihingi ng tawad. Nagsisimula ito sa isang taong nagtatatag ng kanyang sariling halaga. Tiningnan ko ang aming bahay, ang mga basag na tiles, ang lumang bubong na tumutulo kapag umuulan. At naalala ko ang dahilan kung bakit ako nagpakasal, para iligtas ang bahay na ito. Kailangan kong magtrabaho, Aling Nena. Kailangan kong kumita. Ang sabi ko, habang kinukuha ko ang aking mga gamit sa pagpapanumbalik. Sisikatin ulit ang tala, pero hindi dahil sa apelyido ni Rafael, kundi dahil sa sarili kong kamagong. Ang unang proyekto ko ay isang sirang porselana na may matinding detalye.
Ang mga piraso nito ay nakakalat, tila imposibleng muling buuin. Ngunit ito ang aking golden moment. Ginawa kong inspirasyon ang sarili kong kalagayan. Ang bawat piraso na pinagdikit ko, bawat linya na pinanumbalik ko, ay isang pangako sa aking sarili. Ang bawat sugat ay maaaring maging isang obra maestra. Nang ako ay nagtatrabaho, dinala ni Aling Nena ang isang tasa ng mainit na kape at ang aming lumang radyo. Ang musika ay malambing, ngunit ang aking kaligayahan ay panandalian lamang. May papel na iniabot si Lolo Ben. Hindi siya umimik. Ang sulat ay galing sa bangko. Ang mga linya ay pamilyar, ngunit ang nilalaman ay tila isang bagong martilyo na tumama sa aking puso. Failure to remit the amount due within 30 days will result in foreclosure of the property. 30 araw. 30 araw na lang para iligtas ang huling piraso ng aking buhay. Hindi na ito tungkol kay Rafael. Ito ay tungkol sa aking dangal at sa alaala ng aking mga magulang. Hindi ko na kailangan ng hero. Ngayon, kailangan ko na maging isang mandirigma. Ang araw sa aming bayan ay may kakaibang init. Isang init na nagpapalago ng pag-asa, hindi nagpapasingaw ng luha. Sa maliit na silid na ngayon ay aking pagawaan. Pinilit kong itago ang alaala ng hapunan sa tabi ni Rafael. Ang mga matatamis na alaala ay tila mga salamin na pilit kong iniingatan. Ngunit ang mga basag na piraso ay matalim pa rin. Wala akong oras para magluksa. Ang deadline ng bangko ay isang anino na laging nakabuntot sa akin. Ang unang kliyente ay si Lola Trining, isang babaeng kasing tigas ng bakal. Tila isang opisyal ng korte na susuri sa aking pagkatao bago ang aking trabaho. Ang kanyang antik na balete na kabayo ay halos hindi na makilala dahil sa pagkabulok at insekto. Tala, kung hindi mo ito pagandahin, hindi lang ang bayad mo ang kukunin ko. Kukunin ko ang pangalan mo sa nayon. Ang banta ni Lola Trining, ang kanyang mga mata, ay hindi gumagalaw mula sa aking mga kamay. Iyon ang aking pagkakataon. Hindi ko kailangan ng katahimikan para magtrabaho. Kailangan ko ng pananaw. Habang pinupunasan ko ang alikabok at pinupunasan ang mga bahagi, nakita ko ang isang bagay na kakaiba sa loob ng kahoy. Hindi ito insekto. Ito ay isang maliit na engravement. Isang letra na halos hindi na mabasa. Ang letrang R at S. Masyadong pamilyar. Lola Trining, tanong ko. Hindi pinapansin ang kanyang pagbabanta. Matagal na po ba kayong may-ari nito? Matagal na. Mula pa sa asawa ng aking yumaong kapatid. Napatigil ako. R at S. Rafael at Solid. Hindi ito simpleng antique. Ito ay isang alaala ng kanilang nakaraan. Ang pagiging mahusay ko sa pagtuklas ng mga bahid sa nakaraan ay hindi lamang tungkol sa kahoy. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Sa Maynila, si Rafael ay hindi mapakali. Ang pagkawala ni Tala ay tila nagbigay daan sa isang higanteng hukay sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang sarili sa bawat pagkakamali. Ang bawat sandali ng pagiging duwag, ang hiya ay mas mabigat kaysa sa pag-aari niya. Sinubukan niyang bisitahin ang ama ng isa sa mga kasamahan ni Solen. Nagkunwari siyang naghahanap ng tulong sa legal para sa isang inheritance issue. Gusto ko lang malaman, ang sabi niya sa isang matandang abogado. Kung ang isang tao ay naglabas ng fake medical records, anong batas ang masusunod? Ang batas ng tao o ang batas ng pamilya? Ang abogado ay ngumiti. Isang ngangiti na nagpapaalala sa akin ng ngangiti ni Solen. Rafael, ang batas ng pamilya ay madalas na nakakapagpabago ng katotohanan, ngunit ang batas ay batas. At sa korte, ang pinakamalakas na ebidensya ang mananaig. Iyon ang kailangan ni Rafael, ebidensya. Naisip niya ang estatwa. Ang estatwang ibinigay ni Tala kay Imelda. Ang kanyang puso ay tumalon sa pag-asa at takot.
Kung si Tala ay may pabalik sa probinsya, ako naman ay nakakaranas ng isang kakaibang sandali. Isang hindi inaasahang pagpapakita ng kilig na hindi ko inaasahan. Isang lalaki ang dumating, si Attorney Luis, isang napakahusay na abogado na nagpapadala ng mga liham sa akin tungkol sa mga intellectual property para sa aking sining. Miss Tala, napakaganda ng gawa ninyo, sabi niya, habang tinitingnan ang aking inayos na porselana. Hindi siya nagbigay ng anumang pahiwatig ng pag-aari o kontrol. Nagbigay siya ng respeto. Napansin ko ang inyong dedikasyon. Kung kailangan ninyo ng tulong para sa inyong kaso, handa akong tumulong. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang inyong profesional na kaalyado. Ang kanyang kamay ay nagturo sa ibabaw ng mesa. Walang paghawak, walang paglapit. Tanging ang distansya ng paggalang. Ang aking puso ay gumalaw ng kaunti, ngunit pinigilan ko ito. Hindi ako dito para sa hero na magliligtas sa akin. Ang tagumpay ko ay dapat na bunga ng aking sariling pagpupunyagi. Salamat po, Attorney Luis. Pero sa ngayon, trabaho muna. Kailangan kong iligtas ang bahay na ito. Sagot ko, gamit ang isang matatag na tinig. Sa aking isipan na natiling nakabitin ang tanong, dapat ko bang gamitin ang proof sa estatwa ngayon? O hintayin ko munang makamit ang tagumpay sa negosyo? Kung gagamitin ko ito ngayon, maililigtas ko ang bahay, ngunit ang aking kaluluwa ay mapipilitang bumalik sa mundo na tumalikod sa akin. Kailangan kong maging matagumpay, Lolo Ben. Bulong ko sa sarili ko habang nagtatrabaho. Kailangan kong maging sapat ang yaman para hindi na ako muling maging collateral ng kahit sino. Ang oras ay tila humihinga ng mabagal sa probinsya. Bawat pagtatanggal ng dumi sa lumang porselana ay isang pagtatanggal ng isang layer ng pagpapanggap na isinuot ko sa loob ng maraming taon. Ang aking pagtuon ay ganap. Tanging ang matatalim na gilid ng pamilya ko ang kailangan kong isipin. Ang deadline ng bangko ay isang matalim na pangil na nagpapaalala sa akin na ang tagumpay ay hindi opsyon. Ito ay isang pangangailangan. Ngunit ang proof na nasa akin, ang memory card mula sa estatwa, ay nanatiling nakatago sa loob ng aking luma. At pinakamahalagang, ipinagmamalaki ang kamagong brooch. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang pagpapakita nito ngayon ay magiging isang desperadong pagtatangka, hindi isang estratehikong pagbawi ng dangal. Sa Maynila, si Rafael ay tuluyan ng nababalot sa pagdududa. Ang kanyang mga pagsisikap na imbestigahan si Solen ay nagpapakita ng isang babaeng hindi niya nakilala. Hindi lang siya malandi, siya ay mapanganib. Ang bawat kasinungalingan ay may kapalit na material na tubo para sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa si Rafael sa kanyang opisina, hindi na niya kinaya ang bigat ng pagkakasala. Ang kanyang silid ay parang isang kulungan ng pagod at pagsisisi. Tumingin siya sa isang litrato, kami noong kami pa. Masaya. Nakatingin sa isang blueprint ng bahay na dati naming pangarap. Ang larawan ay tila isang insulto ngayon. Hindi na siya ang lalaking nasa larawan. Hindi siya nagdesisyong magpaliwanag kay Tala dahil alam niyang hindi sapat ang salita. Kailangan niya ng aksyon. Ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang pinakamahusay, bumuo. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan sa trabaho, isang veteranong karpintero, upang gawin ang isang bagay na personal. Kailangan kong bumuo ng isang bagay. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay tuyo at puno ng determinasyon. Isang bagay na gawa sa kamay, hindi sa pera ng kumpanya. Ang material ay dapat simple, matibay at hindi nagpapanggap. Ang karpintero ay tumingin sa kanya na naguguluhan sa biglaang pagbabago ng boss niya. Sir, anong klaseng gamit po? Isang mesa, sagot ni Rafael. Isang mesa na gawa sa pinakasimpleng kahoy. Isang mesa kung saan siya ay makakapagtrabaho, makakapag-isip, at hindi niya kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman para maging siya. Ang paggawa ng mesa ay naging kanyang penitensya. Hinawakan niya ang wood plane
At ang bawat pag-angat at pagbaba ay tila pag-ahon niya mula sa putik ng kanyang pagiging duwag. Pinili niya ang mga materyales na may texture at organic feel, ang kabaligtaran ng palamuti at artipisyal na kagandahan na kinahuhumalingan ni Solen. Sa probinsya natapos ni Tala ang porselana. Nang ibigay niya ito kay Lola Trining, hindi na ang matandang babae ang tumingin sa kanya nang may pagdududa. "Ang galing mo, Tala. Hindi mo lang inayos ang porselana," sabi ni Lola Trining. Ang kanyang tinig ay nagbago. Nagkaroon ng bahid ng paghanga. "Inayos mo ang imahe ng sarili mo sa mata ng mga tao dito." Dahil sa tagumpay na ito, nabayaran ni Tala ang una niyang hulog. Isang maliit na tagumpay, ngunit ito ay isang kislap ng pag-asa. "Salamat po, Lola Trining," sagot ni Tala, hindi nagpapahalata ng kanyang kaligayahan. "Kailangan ko pa ng marami nito para mailigtas ang bahay." Nang gabing iyon, habang tahimik na nag-iikid ng mga kasangkapan, nakita ni Tala ang isang bagay na naiwan sa isang sulok ng kanilang lumang aparador. Ito ay isang lumang picture frame na gawa sa kahoy na galing sa dagat. Isang regalo ni Rafael sa kanilang unang anibersaryo. Hinawakan niya ito. Napakagaan, walang kahulugan. Bigla niyang naisip, bakit ko pa pinipilit na ayusin ang mga basag na bagay na hindi na kasing halaga ng orihinal na anyo nito? Ang kanyang golden moment ay hindi sa pag-aayos ng antigo, kundi sa pagtanggap na ang ilang bagay, tulad ng isang sirang relasyon, ay mas mabuting hayaan na lamang na maging abo upang makapagsimula ng isang bagong buhay mula sa abo na iyon. Ang pagtatrabaho ay nagdala ng kagaanan, ngunit ang pag-iisip tungkol kay Rafael ay tila isang masakit na hiwa na hindi pa ganap na nalilinis. Ang katotohanan ay isang malaking karagatan. Kung minsan, ito ay kalmado at kaaya-aya, ngunit madalas, ito ay puno ng mga alon at mga bagyo na humihila sa iyo pababa. Natuklasan ni Rafael ang katotohanan ito nang magsimula siyang maghanap sa mga papel at lihim na transaksyon ni Solen. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala, tusong gumagamit ng kanyang galing bilang isang psychiatrist para magmanipula at kumita. Nakita niya na ang kanyang pag-ibig ay isang negosasyon. At ang bahay ko, ang buhay ko, ay isang collateral damage sa kanyang ambisyon. Hindi ko na alam kung ilan na ang ginugol kong oras sa pagbasa sa kanyang mga liham, sa pag-aaral ng bawat kasinungalingan. Alam ko lang na kailangan kong gawin ito para sa aking kapayapaan. Iyon ang kabayaran para sa pagiging ignorante. "Magandang gabi, Ma'am Tala," si Lolo Ben. "May bumisita po sa atin kanina. Lalaki, mukhang mayaman. Nagtanong tungkol sa estatwa." Ang kanyang sinabi ay tila isang kidlat. Bigla akong kinabahan. Si Rafael. Sa wakas, nakahanap siya ng lakas ng loob. "Anong sinabi mo, Lolo Ben?" Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Sinabi ko na hindi ako dapat magtiwala sa mga dayuhan. Sinabi ko rin na mas mabuting pagtuunan ninyo ang inyong pansin sa pagliligtas ng inyong bahay. Ang kanyang katapatan ay nakakaaliw, ngunit ang pangamba ay nanatili. Alam ni Rafael ang tungkol sa estatwa. Alam niya ang proof. Ang bagyo ay malapit na. Nangyari iyon sa gabi. Si Rafael, na ang mukha ay nasusunog sa pagkakasala, ay dumating sa aming bahay. Hindi siya nag-abiso, hindi siya humingi ng tawad. Ang kanyang presensya ay sapat na para sirain ang aking mundo. Tala, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit, ng pagod. Alam ko ang lahat. Alam ko kung anong ginawa sa iyo ni Solen. Alam kong mali ako. Hindi ako sumagot. Wala akong lakas na magalit. Wala akong panahon para sa kanyang pagsisisi. Si Aling Nena, na para bang nagmamatyag, ay biglang sumulpot sa tabi ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Abay, Rafael, ikaw na walang hiya. Pagkatapos mong saktan ng aming Tala, magpapakita ka na naman dito na parang walang nangyari?" Si Aling Nena, sa kanyang galit,
ay sinabi ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Ang kanyang pagmamalasakit ay nakakaaliw, ngunit hindi niya naiintindihan na ang pinakakomplikadong mga laban ay laban sa loob. Pinahinto ko si Aling Nena sa pamamagitan ng paglalagay ng aking kamay sa kanyang balikat. Hayaan mo, Aling Nena. Kaya ko ito. Tumingin ako kay Rafael. Sinisiyasat ang kanyang mga mata. Sa nakita ko ang isang bagay na dati wala doon. Ang hiya. Hindi ang hiya dahil sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa kung sino siya. Umalis ka na. Huwag mong sirain ang binubuo ko. Hindi na ako ang tala na kilala mo. Hindi ko siya sinisigawan. Hindi ko siya ininsulto. Sa halip, pinalaya ko siya mula sa responsibilidad. Pero biglang, lumuhod si Rafael. Ang sementong sahig ay humahagupit sa kanyang mga tuhod. Sa Maynila, hindi siya kailanman lumuhod sa harap ng sinuman. Ngunit dito, sa simpleng bahay sa probinsya, ang mundo niya ay biglang bumaliktad. Patawarin mo ako, Tala. Hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran, ngunit hayaan mo akong patunayan sa iyo na nagbago ako. Ang kanyang mga salita ay tila sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga pakiusap ay tila mga baga ng apoy, ngunit hindi ako natinag. Magaling kang bumuo ng mga blueprint, Rafael, ang sabi ko sa kanya. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ko na kailangan ang isa pa sa mga gawa mo. Hindi kita kailangan. Mula ngayon, dapat na ang akin mismo ang mga blueprint. Pagkatapos kong sabihin iyon, kinuha ko ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pandarayan ni Solen. Sa loob nito, hindi lang nakalagay ang katotohanan, kundi ang aking pasiya. Ito na ang katibayan. Ito ang iyong landas patungo sa katubusan. Kung gusto mong patunayan na ikaw ay nagbago, iharap mo ito sa awtoridad. Ngunit huwag kang umasa na magkakaroon pa tayo ng kinabukasan. Pagkatapos kong sabihin iyon, pumunta ako sa aking paggawaan. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang patuloy na hampas ng daluyong na nagsilbing isang background melody para sa desisyon na hindi ko na kayang maging isang biktima. Ang tanglaw ng paghihiganti ay hindi kailanman nagsilbing susi tungo sa kapayapaan. Ang sinabi ni Rafael ay nagbigay sa akin ng mga bagong kaisipan na si Solen ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na krimen. Ngunit ang paghahanap sa kanyang paghihirap ay hindi makapagpapagaling sa aking mga sugat. Ako, higit kanino man, ang nakakaunawa. Sa mga sumunod na araw, ang probinsya ay naging mas malapit pa sa aking puso. Si Aling Nena ay palaging naroon upang suportahan ako sa anumang bagay. Nagdala siya ng mga tsismis tungkol sa mga mangyayari sa Maynila. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pagiging marites, siya ay isang pamilya pa rin para sa akin. At si Lolo Ben, lagi siyang tahimik, ngunit sa kanyang bawat aksyon, nagpapakita siya ng isang napakalaking suporta sa akin. Sinabi sa akin ni Lolo Ben na dinala ni Rafael ang impormasyon mula sa akin sa awtoridad. Iniwan na niya ang poder at mga koneksyon niya sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang karaniwang arkitekto. Isang katumbas sa akin na nagpupursigege sa mga basag na porselana. Malapit na ang anniversary party ng mga Imelda, sabi sa akin ni Aling Nena isang umaga habang uminom kami ng kape. Ang sabi-sabi, doon daw ipapakilala si Solen bilang bagong tagapagmana ng kanilang negosyo. Ikaw na lang ang kulang para kumpleto ang seremonya. Ang kanyang sinabi ay parang isang pag-iimbita na sirain muli ang aking puso. Hindi ako natakot. Hindi ako nagalit. Sa halip may naramdaman akong panganib. Kung ilalagay si Solen sa posisyon ng kapangyarihan, maaaring dumami pa ang kanyang mga biktima. At hindi ako papayag na mangyari iyon. Kailangan nating pumunta sa pagdiriwang, ang sabi ko kay Lolo Ben habang gumagawa ako ng isang napakagandang bestida. Kailangan nating ihinto si Solen. Ngunit Ma'am Tala, mapanganib ito. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Kailangan natin
Hindi natin pwedeng hayaan siyang manalo. Ipaglalaban natin ang ating kapayapaan. Iyon ay ang punto ng transformasyon para sa akin. Hindi ako bumalik doon para maghiganti. Hindi ako bumalik doon para iligtas si Rafael. Bumalik ako para protektahan ang mga tao na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa mga araw na sumunod, inihanda namin ang lahat. Lolo Ben ay naghahanap ng mga impormasyon tungkol sa kanyang kumpanya. Si Aling Nena, gamit ang kanyang talento sa tsismis, ay nagbigay sa amin ng mga pahiwatig tungkol sa kung anong kailangan naming asahan sa araw ng seremonya. At ako? Hindi lamang ako gumagawa ng bestida. Naghahanda rin ako para sa muling pagsilang ng aking sarili. Ang araw ng seremonya ay sumapit sa wakas. Nakasuot ako ng isang damit na gawa sa lumang tela, binago at inayos, nagiging mas mahusay kaysa sa dati. Hindi na ako ang tala na nagpunta sa pagdiriwang bilang nobya. Ngayon, ako ay dumating bilang mandirigma. Habang papasok sa lugar, nagkasalubong kami ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nagulat, ngunit nagagalak. Ngumiti siya sa akin. Para sa akin, siya ay isang stranger. Tala, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael. Alam mo bang mapanganib ito? Ginagawa ko ito dahil kailangan kong gawin. Ang sabi ko, hindi para sa'yo, para sa kapayapaan ko. Bigla kaming hinarangan ni Solen. Ang kanyang mata ay puno ng inggit. Nakita niya na hindi na ako ang babaeng nagpapaapi sa kanya. Tala, ikaw ba yan? Ang pangit mo, sabi ni Solen. Ang kanyang sinabi ay malayo sa katotohanan. Ang asawa ko, ano ang ginagawa mo dito? Sinagot ko siya ng isang ngiti, mas matamis kaysa sa dati. Alam mo, Solen, meron lang akong gustong sabihin sa'yo. Ang mga salita ay parang mga bala. Maaari silang bumuo ng mga mundo. Maaari rin silang sumira nito. At alam ni Solen na higit kaninuman. Palibhas ay isang psychiatrist. Gamay niya kung paano kumontrol ng mga isipan, kung paano magtanim ng pagdududa, at kung paano gumamit ng karahasan nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Narito ako upang ipakita sa iyo kung ano ang kahulugan ng tunay na katapangan. Ang sabi ko sa kanya, ang aking boses ay hindi nanginig sa takot. At ipapakita ko sa lahat kung paano ka nagtatago sa likod ng iyong mga kasinungalingan. Anong sinasabi mo, Tala? Nasa akin na ang lahat. Si Rafael, ang mana, ang kapangyarihan. Wala ka ng laban sa akin. Mayroon ako, ang sabi ko. Ang katotohanan. At binigay ko sa kanya ang isang ngiti. Hindi isang ngiti ng pangungutya. Hindi isang nangiti ng paghihiganti. Bagkus isang ngiti ng awa. At dumiretso ako sa stage. Ang seremonya ay nag-uumpisa na. Si Imelda, na tila gumaling na mula sa kanyang pagbagsak, ay nagsimula na sa kanyang pagsasalita. Tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kumpanya. Tungkol sa magandang kinabukasan. Pagkatapos, ipinakilala niya si Solen. At ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang susunod na mangangalaga ng aming pamilya, ang babae na magbibigay sa amin ng isang bagong henerasyon ng mga Imelda, si Dr. Solen Sandoval. Ang palakpakan ay tila mga kidlat sa aking pandinig. Ang bawat kamay na pumapalakpak sa kanya ay tila isang patunay na ang kasinungalingan ay maaaring maging mas malakas kaysa sa katotohanan. Gusto kong itigil ito. Gusto kong wakasan ang kasinungalingan. Umakyat ako sa entablado. Ang aking mga yapak ay seryoso at matatag. Hindi ako inanyayahan. Hindi ako tinawag. Ang aking presensya ay labag sa kalooban ni Solen, ngunit hindi ko alintana. Naroon ako upang ipakita na ako ay buhay pa. Nang makita ako ni Imelda, ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkagulat. Ang kanyang boses ay humina at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Biglang siyang bumagsak
At si Lolo Ben ay mabilis na umakyat sa entablado para tulungan siya. Ginawa ko, may ibinulong ako kay Imelda. Tandaan mo ang pangako natin, Imelda. Hindi kita pababayaan at hindi ko hahayaan si Solen na manalo. Pagkatapos ng aming pag-uusap, tinawag ako ni Solen sa mikropono. Ang kanyang boses ay parang pulot, ngunit alam ko na nagtatago ang lason sa ilalim. Mga kababayan, sabi niya, gusto kong tawagin dito ang isang tao na nakaranas ng matinding paghihirap dahil sa akin. Si Tala, ang aking asawa na aking inaagawan. Ang kanyang sinabi ay isang malaking kasinungalingan. Binago niya ang lahat. Ako ang gumawa ng paghihirap sa kanya. Ako ang gumawa nito dahil ito ang tama. Ngunit hindi ako nakipagtalo. Sa halip, binuksan ko ang folder kung saan nakalagay ang mga ebidensya at ngumiti. Ang katotohanan, mga kababayan, ay mas madalas masakit kaysa sa kasinungalingan. Ayan ang katotohanan. Sa tulong ni Lolo Ben, pinakita namin ang ebidensya ng kanilang pandaraya sa publiko. Ang mga fake medical records, ang mga bilyong pisong ninakaw niya mula sa kumpanya. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay inilantad ko sa karamihan. Sa huli, narinig ko ang pagdating ng mga pulis, hindi para sa akin. Para kay Solen, ang mukha niya ay puno ng galit. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang nakinig. Bago siya dinala, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Bakit mo ito ginawa sa akin, Tala? Bakit mo ako sinira? Ngumiti ako. Ito ay ang nangngiti ng katotohanan. Ginawa ko ito dahil ito ang tama, ang sagot ko. At sa wakas, nakamit ko na ang aking kapayapaan. Sa wakas, nakuha ko na ang katarungan. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng kanyang nabiktima. Ngunit alam ko na ito ay hindi ang katapusan. Ang tunay na paglalakbay, ang tunay na pagbabago ay magsisimula pa lamang. Ang sakit, kung minsan, ay tila isang masamang multo. Mahirap alisin, mahirap pagalingin. At pagkatapos ng paglalantad kay Solen, ang aking kaluluwa ay tila nagdurugo. Ang mga salita ni Solen, ang mga matalas na titig ng mga tao, ang lahat ay sumuntok sa aking puso. Ang lahat ng sinabi ay tumago sa aking katawan at kaluluwa. Nang makita ko ang ginawa ni Solen, tila ang apoy ng impyerno ay sumiklab sa aking paligid. Ngayon, nais ko lamang ang kapayapaan. Kinailangan kong lumayo sa mga tao. Sa paglabas ko, nakita ko si Imelda na nakahandusay sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga labi ay bumubulong, ngunit walang kahit anong tunog ang lumalabas. Habang naghihintay kami sa doktor, nakita ko si Rafael sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala at pagsisisi. Nakita ko ang ginawa niya at tila ang aking puso ay nabasag. Siya ay nagbago, ngunit hindi na ako makapaniwala. Sa mga sandaling iyon, hindi ako nagpakita ng aking galit. Hindi ko siya sinabi ng masasakit na salita. Sa halip, hinarap ko si Imelda. Patawad po, Lola, ang sabi ko sa kanya. Alam ko po na mahirap, ngunit nasa inyo ang lakas na muling bumangon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi niya ako sinagot ng salita, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, kinuha niya ang aking kamay. Dahan-dahang idinikit niya ito sa kanyang noo. Pagmamano. Ang kanyang kilos ay hindi lamang isang paghingi ng paumanhin, ngunit isang pagtanggap sa akin bilang kanyang anak. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi lamang salita, ngunit aksyon. Ang mundo ay tila kumikislap. Ang aking mga sugat ay nagmumula sa pagsasara. Nang ako ay umupo sa aking bahay, natanggap ko ang isang sorpresa. Ang folder na naglalaman ng katibayan sa aking mga kamay ay gawa-gawa. Hindi sinungaling si Rafael. Sinarado ng kanyang mga kamay ang aking paghihirap. At sa wakas,
Maaari kong ihinto ang paghihirap na ito. Mula sa ibang sulok, nakita ko ang isang sulat na galing kay Rafael. Hindi niya naipahayag ang kanyang pag-ibig sa akin. Hindi niya sinabi na na-miss niya ako. Ngunit binanggit niya sa akin ang tungkol sa kung paano siya nagbago. Kung paano niya pinag-aralan ang pagiging arkitekto. Ang kanyang pagsisikap ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa kanya. Gusto ko siyang tawagan. Ngunit wala akong lakas ng loob. Mas gusto kong humingi ng kalayaan. Nais kong magpatuloy sa aking buhay at hindi na kailangan ng mga lalaki para magawa ko iyon. Ang pag-ibig ko sa iyo malaki, pero mas malaki ang pagmamahal ko sa sarili ko ngayon. Ang sabi ko sa hangin, habang pinapalitan ko ang pag-ibig sa aking sarili. Hindi ito pagsuko, ito ang paglaya mula sa kadena ng nakaraan. Pagkatapos, dumating ang isang tao. Si Attorney Luis. Hindi siya tumulong sa akin dahil sa romantikong dahilan. Tumulong siya dahil napanood niya ang aking tapang. Sa paglipas ng mga buwan, nagawa niya sa akin ang mga gawa na dapat kong gawin. Miss Tala, malapit na ang desisyon. Hindi na malayo. Wala kang dapat ipag-alala. Sabi niya. Ngunit kailangan mong maging handa para sa anumang mangyayari. Hindi ako natatakot, Attorney Luis, ang sabi ko. Gusto ko lang ang kapayapaan. At sa pagtatapos ng araw, pinili kong ayusin ang mga bagay na kayang ayusin, ang aking sarili, ang aking negosyo, at ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa sandaling iyon, tila ang kamagong brooch na nagtatago sa aking bag ay nagliliwanag. Sa pag-ayos ng isang brooch na may lamat, alam ko na may isang bagay na nawawala sa aking buhay. Kaya naman sa mga susunod na araw, naramdaman kong may kakulangan. At ito ang dapat kong gawin. Ang pag-asa, tila isang bulaklak. Kailangan mong alagaan ito. Kailangan mong protektahan ito. At kailangan mong bigyan ng sapat na liwanag. Sa mga nagdaang taon, ako, si Tala, ay naging isang entrepreneur. Ang aming maliit na tindahan ay naging isang mataas na matagumpay na negosyo na kilala sa buong bansa. Ang aking pagbawi ay naganap sa pamamagitan ng pagpapagaling at ako, sa wakas, ay malaya. Naging mas mahusay si Rafael sa kanyang bagong trabaho. Ang kanyang mga disenyo ay simple, ngunit matikas, na kumakatawan sa lahat ng natutunan niya mula sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa aking pag-uwi, ang aking telepono ay tumunog at sa aking pagkagulat, ang aming dati bahay ay ginawang opisina. Tala, kung pwede ka naman pumunta rito, may kausap ka, ang sabi ni Lolo Ben. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Naglakad ako papunta sa aming bahay. Sa pagpasok ko, nakita ko si Rafael. Tumayo siya, hindi pa nag-aayos. Tala, ang sabi niya, gusto kong ilipat dito ang aming mga kasangkapan. Anong sinasabi mo? Pinag-aralan ko. Ang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tapat. Alam ko kung paano mo ginagawa ang iyong mga bagay, Tala. At nagtrabaho ako para maunawaan ang kalayaan. Hindi mo kailangang maging collateral sa amin. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay tila hindi totoo. Ngunit ang mga mata niya ay nagpapakita ng katotohanan. Rafael, ano ba ang nangyari? Ngumiti siya at sinabing, nakita ko ang iyong artwork at ako ay natukso. Nakuha ko ang iyong legacy at ang nakalipas ay dapat nasa nakaraan. Nakarating sa akin, si Imelda ay nagpadala sa akin ng isang kahon. Sa loob, may mga antik na pamilya nila. Alam kong ang aming pag-ibig ay tapos na, ngunit sinubukan ko ang lahat. Rafael, mayroon ka bang mga liham para sa akin? Tanong ko. Tumango siya. Ngayon, sa wakas, magandang buhay na ang naghihintay. Nakumpleto ko na ang mga bagay-bagay na hindi ko nagawa at ang lahat ng yon ay nakamit ko na. Bakit mo ito ginagawa? Dahil mahal kita at dahil kailangan ko ang kapatawaran mo, ang sabi niya. Sa kanyang mga mata
Nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Ang isang man who loves to make a home. Iyon ang kanyang sinabi. Ngunit sa paglaon, isang tao na hindi ko inaasahan ang dumating. Si Attorney Luis. Mayroon akong isang bagay na nais kong ibigay sa iyo, Miss Tala. Ang sabi niya, magagamit mo ito. Tumingin ako. Bakit mo ito ginagawa? Ngumiti siya. Dahil sa tingin ko, kailangan mong maging mas malakas. Hindi lamang sa pamamagitan ng kalayaan, kundi sa pagtulong. Hindi ito pag-ibig, Miss Tala. Ito ay respeto. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan ito ay matamis, ngunit mas madalas, ito ay mapait. Kahit na ang mga taong nais mong saktan, alam ko ang pakiramdam. Dahil sa pagdating ng liwanag, ang bawat anino ay nagpapakita ng kanyang sariling mga bahid. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa aking opisina, nakatanggap ako ng isang bisita at hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Si Solen, ang dating kontrabida. Ngayon, siya ay mahina at hindi na mayabang. Tala, maaari mo ba akong tulungan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang isang tinig na hindi ko inaasahan. Wala na ako. Nagtataka. Tumingin ako sa kanya. Sa pagmumukha niya hindi ko nakita ang galit, ang kasinungalingan, kundi ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Anong nangyari? Gusto ko ng kapatawaran, ang sabi niya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Gusto kong magsimula ulit. Hindi ako nagulat. Sa mahabang panahon, ginamit niya ako para makuha ang lahat. Hindi kita matutulungan, ang sabi ko sa kanya. Hindi mo naisip na maging biktima ako at hindi mo naisip na ikaw ang susunod. Alam ko, Tala, pero pwede mo ba akong tulungan? Sa aking puso, nakita ko ang isang bagay. Pagmamahal. Kung may pagmamahal, may kapayapaan, ngunit hindi ko magagawang tanggapin ang pagmamahal na yon, ang kapayapaang yon, sa kanyang mga kamay. Hindi kita kayang tulungan, Solen, dahil ang kapatawaran ay para sa akin, hindi para sa iyo. Sa sarili ko, isang katahimikan ang bumalot sa amin. Pumunta ka sa isang professional. Maghanap ka ng tulong, ang sabi ko. Dahil ang sugat mo, kailangan mong pagalingin. Hindi mo ako kailangan. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Nakita ko na talagang hindi na siya mapupuno pa. At sa mga araw na sumunod, wala na siyang kinaharap. Nagpadala ako ng isang liham kay Imelda. Hindi niya sinabi na nagpakumbaba siya. Ngunit sa kanyang liham, kanyang ipinakita ang kanyang respeto. Ilang araw nang nag-iisa, hindi na rin ganoon kadali. Kaya nagpapasalamat ako sa pagpayag mong maging tulay. Hindi ako tumugon. Mayroon akong sariling paraan. Ang kaligayahan ay hindi laging tungkol sa pag-ibig. Kung minsan, ito ay tungkol sa paghahanap sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, ang aking buhay ay nagiging mas matagumpay. Ang aking negosyo ay lumalaki at ang aking mga gawa ay pinupuri. Ngunit ang aking puso ay tila hindi kailanman tumigil sa paghahanap. Sa isang gabi, dumating si Rafael sa aking opisina. Ang kanyang nangiti ay tila totoo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katapatan. Tala, mayroon akong ginawa. Ang sabi niya, tinitingnan mo ang aking trabaho. Rafael, anong ginagawa mo? Sa lahat ng taong ito, nakumpleto ko ang isang mesa. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng kakaibang hininga sa aking puso. Hinayaan ko siyang pumasok. Pagkakita ko sa kanyang mga ginawa, nakita ko ang isang bagay, isang mesa. Gawa sa simple, hindi pinakintab na kahoy. Ang kanyang pagmamalasakit ay makikita sa kanyang bawat detail. Bakit mo ito ginawa? Tanong ko. Dahil hindi ko kayang maging isang gago. Hindi ako nagkamali sa iyo,
Pero nalaman ko ang kahalagahan ng pag-ibig. Alam kong hindi ka magiging akin, pero gusto kong maging kaibigan mo. Ang sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tapat at ako, sa wakas, ay nakakita ng isang kamanghamanghang tao sa kanya. Hindi ko kailangan ng iyong palasyo, Rafael. Hindi ko kailangan ng iyong kayamanan. Ang sabi ko sa kanya, ang kailangan ko ay ikaw na marunong magtayo ng bahay, hindi lang gusali. Gusto ko ang pag-ibig mo, pero wala akong kailangan para sa iyong pag-ibig. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ang init niya ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto. At sa mga sandaling iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Hinayaan ko ang aking sarili na yakapin siya. Isang kislap ng pag-ibig ang kumawala sa aking puso. Mayroon akong isang bagay na mahalaga at iyon ay ang kalayaan ko. Mayroon akong isang bagay na kailangan at iyon ay ang aking kapayapaan. Salamat, Rafael, ang sabi ko. Salamat sa lahat. At sa huling pagkakataon, natuklasan ko ang kahalagahan ng pag-ibig. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, ang araw ay bumubuhos sa aming puso. Ang aking mga sugat ay gumagaling. Ang pag-ibig ay nagmumula sa paggalang. Ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pagiging magkasama. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapanatili sa bawat isa kahit na magkahiwalay. Ang aking buhay ay nagpatuloy. Ngayon, ang aking pangalan ay kilala hindi lamang sa probinsya, kundi sa buong bansa. Naging isang kilalang artista ako sa larangan ng antique restoration. Ang aking mga kamay, na minsang ginamit upang magluto ng bulalo, ay gumawa ng mga makabuluhang gawa ng sining. Sinabi sa akin ni Aling Nena na si Imelda ay nagbago. Ibinenta niya ang kanyang negosyo at sa pagkakagulat ng lahat, nagbukas siya ng isang paaralan para sa mga babae na nais matutong magpanumbalik ng mga lumang bagay. Ang kanyang pagmamalaki sa kanyang pamilya ay pinalitan ng tunay na pag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi mo alam ang ginagawa ni Imelda. Tala, sabi ni Aling Nena sa akin isang araw. Sinasabi niya sa akin ang tungkol sa iyo araw-araw. Nagtatanong siya kung kumusta ka na, kung ano ang iyong nararamdaman. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila isang mainit na apoy sa aking puso. At si Solen? Si Solen ay nagsimulang gumawa ng mga bagay na makabuluhan. Sa tulong ng isang psychiatrist na ipinakilala ko sa kanya, natutunan niya na labanan ang kanyang mga demonyo. Sa halip na sirain ang buhay, tinulungan niya ang mga biktima ng karahasan. Nagtataka ako, ano kaya ang ginagawa mo? Tanong ni Lolo Ben sa isang gabi. Sa palagay ko, wala tayong kakilala na kasing ganda mo. Lolo Ben, nahanap ko ang kaligayahan, ngunit hindi ito madali. Ang sabi ko, kailangan mong maging matapang at kailangan mong maging masaya. At sa isang araw, habang nagtatrabaho ako, nakatanggap ako ng isang regalo. Isang kahon ng gawa ng kamay. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang lumang brooch. Ang mga bawat bahagi nito ay may kwento. Ang kamagong brooch. Ngayon, sa wakas, nakita ko kung ano ang tunay na nagkakahalaga. Tumingin ako at nahanap ko ang isang bagong kinabukasan. Sa loob ng silid, hawak ko ang isang kamagong brooch. Tumingin ako sa likod at nakita ko ang isang bahay. Sa pagbabago ng mga araw, ang aming pamilya ay dumating at nagpatuloy na nabuhay. At ako, si Tala, ay naging isang reyna. At ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang pag-ibig na nagtapos at nagbigay sa akin ng kalayaan, kapayapaan at isang bagong pamilya.